Okay, let's go. Kung ano-ano mga beauty product, ng mga Korean beauty product, ganyan. So, ito ay ang Tiki Maxx shopping center, guys. Dito yan sa Navan, County Meath. And sana po ma-enjoy ninyo ang aming vlogs today, guys. So, enjoy lang po kayo. Enjoy. Sana po ay magustuhan ninyo ang banding na aming magkaibigan. Ayan, binalikan ko yung dress, guys, kasi talagang ang mahal-mahal niya nung una. Binalikan ko siya at ngayon ako ay magsusukat. So, ayan na nga, guys. Nakapamili na kami sa Tiki Maxx. So, ngayon, see you to the next location. Enjoy lang po tayo. Enjoy! NCB Charity Shop, sinusuportahan nila ang blind people. So, maniningin kami dito ng, ito po yung charity shop. Anong charity ito, te? NCBI. NCBI Charity Shop. NCBI Charity Shop ay sinusuportahan nila mga blind people, no? Yun yung foundations nila. Oo. Ayan. So, lahat po ito ay charity. Binigay sa kanila lahat ito. Ayan. Para kayo. Oo. Ang ganda. Magkano siya, te? Hindi ko pa tinitingnan. Ayan, so tulad ng presyo nito, ito ay mamahalin ito. Pero dahil siya ay second hand, 850 euro na lang siya. OSIS. So, Australian na OSIS. Australian ba? Oo, OSIS. So, maganda. So, original price yan as mas expensive siya. So, maganda siyang mamili sa charity shop kasi at the same time, magaganda yung mga fabric. At saka at the same time, you can help the community as well. So, mga branded usually, karamihan sa charity shop ay mga branded na dinispose na siya ng mga karamihan. Ayan, dito ako bumili ng dress ko. Look at that. Ang ganda, di ba? So, it's only 8 euro and 75 cents. Shein siya. Kung bibilhin mo ito sa Shein ay napakaganda dahil kilala ang Shein na branded. Ang ganda ng mga shoes, mga bags. Ayan. So, ayan na nga, guys. Namimili na kami ng aking kaibigan ng aming bibilhin at ang aking susuotin din, no? At ipapakita ko sa inyo mamaya kung ano yung aking nabili. Ayan, so ang charity shop ay siya ay lahat ay second hand. Dinispose na po siya. Karamihan dyan ay 2 beses lang siyang naisuot at 1 beses. Lalo na yung mga Irish guys. Sila ay pag pumupunta sa party, kung pupunta sila ulit ng isang party pa, hindi na nila susuotin yung sinuot na nilang damit. Tsaka ang bilis nila mag-dispose ng damit. So, mga malilinis siya at saka puro siya branded, guys. Ayan. So mura, tulad niya ng sapatos, ang mura na, branded din yan siya. Ayan. Kung sa atin siya ay ukay-ukay. Ayan. So, nakakatulong ka na sa community, nakakamura ka pa, nakakatipid ka pa. Brand. Wow! Ang iyong nabili. O, diba? Bongga. Kaya kailangan marunong ka sa iyong pera paano mo gastusin. Ayan guys, ay River Island. Ang River Island ay mamahalin. Pampatangkad, baka kasya sa'yo. O, Fila. O, ang ganda, Fila, rubber shoes. Siya ay 15 euro na lang siya. Fila yan guys, Fila. Fila, fifilahan natin. Anong size? Oink. May ganun.
Tapos, try ko lang to. Size 5 siya. Try ko to. Kung siya sa shoes ko. Natin. Ay, malaki. Hala, size 3 lang ako. Size 3 lang ako, no? Size 3 and half. Para, ang liit ng shoes, ang liit ng paa ko pala. Aray ko. Sayang. Ayan. So, ngayon guys, pupunta naman kami sa St. Vincent de Paul. Ano ang foundation ng St. Vincent, ate? Supporting the work of the Society of St. Vincent de Paul. Ayun. Charity works. Charan! Ganda. Ganda. Ay, ang ganda ng jumpsuit. Jumpsuit? Ito. Mulul. Jumpsuit. Sexy na dito. Magkano? Ay, bago ka. Ang ganda ng yellow. Tinted siya, may sustainable. Oo nga. Saan naman ako puntang party? Summer outfit. Yellow. Ang ganda. Kasi dito sa Oo. Hindi. Maliit na yan sa akin, te. Size 4 siya, te. Kasya kay Aaron. Ganda ng mga shoes. Ayan ang mga shoes. Ang cute. Diba? Ay, ayan ang. Next one, ito yung pangloob. Tapos, ito yung panglabas. Ayan. Dati siyang 45 euro. Sikanan na to guys ha, 45 euro. Tapos, naging, ano na lang siya, 22 euro. Guys, malalaman niyo kung mamahalin yung tela, guys. Yung bagsak niya. Maganda yung bagsak ng tela. Mabigat. Tsaka hindi siya tinipid sa tela. Para siyang balloon. Tsaka hindi siya manipis. Titignan mo lang, akala niya manipis. Pero hindi siya manipis. So, ito ay pang summer ko to, guys. Ayan, ganito ako pag nagsa-summer. Ayan. Tapos yung bag ko. At itong bag na to ay charity shop lang din. Ito ay binili ko sa St. Vincent de Paul. Diba? So, kailangan maging wise kayo sa pagbili ng inyong pera. Ayan. So, charity shop. Sa atin ay parang ukay-ukay siya. So, ito yung aking pinamili today. Sana po ay magustuhan niyo ang aking vlog today. At sana po ay nakatulong ang aking vlog today sa inyo. Sana ay matuto tayong magtipid. Maganda po pag tayo ay marunong tayong humawak ng pera natin. Ako guys, ituturo ko sa inyo ang aking sikreto. Before pa dumating yung aking sweldo, nakalista na yun, naka-expenses na lahat ng aking mga bilihin. Ito na po yung damit na aking binili sa charity shop. So, ito po yung binili ko. So, as yung nakikita ninyo, ang aking summer dress. Ito po dati ay 45 euro. Pero, dito po ay butik. Galing po ito sa butik. So, mga damit kasi ng mga butik, mamahalin sila. Kasi sa kanila yung mga originality, ganyan design. So, mahal talaga mga butik. So, kung sa mga brand nyo ito, maka ito ay nasa 100 euro, 700 euro, 200 euro, mga ganun ang presyohan nito. So, ngayon, dati siyang nag-on sale dahil siya ay second hand nga. So, naging 45 euro. Tapos, hindi ko siya binili kasi sabi ko, baka magmumura pa siya. So, hinintay ko. So, today, bumalik ako, naging 22 euro na lang siya. So, ayan. So, ito yung aking pang summer. Para siyang satin na, tapos mayroon siyang
parang 90s sa pangloob. So, yun, namili ako sa charity shop. Tapos, ang maganda rin sa charity shop, pag namimili ka, marami silang mga branded. More on talaga, branded ang karamihan sa charity shop kasi mga naka-declutch na yun na mga Irish na pinamigay na nila na hindi na nila kailangan. So, pinamimigay nila yun sa charity shop. Ngayon, yung mga charity shop, tulad ng NCBI, yung St. Vincent de Paul, sila ay may mga foundation sila. So, tulad ng NCBI, ang kanilang sinusuportahan ay mga blind people. Ganon yung may mga malabong mga mata, yun yung mga foundations nila. Tapos yung sa St. Vincent naman is charity people, education, nagbibigay sila doon sa mga low income na halimbawa pag Christmas ganyan, namimigayan sila ng mga checks ganyan, o kung may problema ka sa pag-aaral, susuportahan ka nila. Kung halimbawa sa electricity mo hindi mo kayang mayroon kang trouble for paying your electricity, bibigyan ka nila ng pera para bayaran mo yung ganyan. Basta marami pang iba talaga. So, ngayon, bukod sa nakatipid ka na, nakatulong ka pa sa community. O, di ba guys? Bukod sa branded na, mura na, nakatulong ka pa sa charity, at makatipid ka pa. Ayan, so you have to spend your money wisely. Yung sweldo ko guys, kaya ako nakakaipon, kasi kuripot ako sa, kung kuripot, hindi naman siya sa kuripot. Let's say, sa proper words, I put on the proper words na, I spend my money wisely. Kasi, hindi ako, kung ano yung uso, bibili ako. Except lang dito sa aking cellphone kasi kailangan ko talaga to for doing my vlogging. So, anyway, so, yun na nga. So, ayan. So, before pa nadating yung aking sweldo, may nakalista na ako. Tulad ng padala sa aking mama, padala sa aking papa, ganyan, ang groceries ko, ganyan. Tapos, mga bills ko, ganyan. Naka-ano na yan, nakalista na yan siya lahat. Tapos, pag nakikita ko, minsan sabi ko, ay kulang, so hindi muna ako bibili para sa sarili ko kasi inuuna ko yung iipunin ko, yung tinatabi ko. Ayan, for emergency yun, ganyan. So, kailangan meron din akong sariling pera. Kahit naman dito sa Arlen ay talagang libre dito yung pag nagkasakit ka, wala kang babayaran dito. Nikusing sa ospital. Ganyan. Pero kahit na, iba pa rin yung meron kang sarili na may babibili ka, na kung ano-ano pag mayroon kang sariling pera. So anyway, so yun na nga, no? So pag dumating yung pera, before pa ng sweldo ninyo, kailangan ililista ninyo yung lahat. So halimbawa, yung sinusweldo ninyo, sa isang buwan, nasusweldo kayo ng 20,000, let's say. Tapos may renta kayo, may bills kayo, tapos kung ano-ano. Ngayon, ililisan lahat ninyo yan. Kung mayroong halimbawang kulang yon, huwag muna kayong gumastos ng gumastos. Ipa-priority ninyo yung iipunin ninyo. Kahit magkano lang, basta pagkasweldo ninyo, magtatabi kayo kahit 100, 200, kahit 50, itatabi nyo yun. Nang sa ganun, end of the day, mayroong kayong end of the year, makikita ninyo yung ipon ninyo. Ganyan. So, you have to spend your money wisely. Do not spend your money beyond your means. Kasi, doon kayo magkakalautang-utang na hindi ninyo kaya na yung bayaran. So, doon na kayo may stress. Okay naman mangutang tayo guys kung kaya naman natin bayaran. Pero hindi tayo may stress, diba? Hindi naman kasi nawawala sa buhay yung magkakaroon tayo ng utang, diba? Ayan. So, but, wag kayong utang na alam ninyong yung income niyo ay kulang pa dun sa yung labas niyo ay mas malaki kaysa dun sa income niyo, ay talagang may stress kayo, wala kayong maiipon. Pag emergency, hindi niyo alam kung saan kayo kukuha ng pera. Kaya you have to be very, very careful how you spend your money. Kung siya ay essential ba siya o hindi, ganyan, importante ba? Kanina, may nakita akong sing-sing. So ngayon, nakita ko ang ganda-ganda ng sing-sing. Gustong-gusto ko talaga siya. Pero nakita ko yung budget ko, ay, wala pa pala kasi kulang pa yung budget ko. So magpapadala pa pala ako. So sabi ko, next time na lang, marami pa namang mga design, yung mga ganun yung mindset ko. So you should have a good mindset how to spend your money. Ganyan. So, sana po ang itong vlog na ito ay magustuhan po ninyo at sana po ay nakakatulong ang vlog na ito. Ayan. So, maraming salamat po. Thank you very much for watching my vlog today. And please do not forget to like, subscribe, and share. And you can comment below as well kung gusto niyo magtanong na kung ano-ano. At sasagutin ko po kayo. Ayan. Maraming salamat and God bless po sa inyong lahat. At please, spread kindness po every day. Okay? Huwag po nating kalimutan spread a little kindness sa araw-araw.
Ay, maraming salamat po sa inyo. Muli, subscribe niyo na po ako and share my vlog. Ayan, thank you. Bye!